Sa haba-haba man ng negosasyon ay mukhang doon din matutuloy at mukhang itong si William Navarro ay sa San Miguel na mababagsak. Nakita na natin na bumaba na ang performance nitong Northport Batang Pier at sunod-sunod na yung talo nila. At yan ngayon ang dahilan kung bakit sila magkakaroon ng revamp kung saan dadalhin itong si William Navarro dito sa San Miguel. At ang magiging kapalit nito ay si Jeron Teng. Ang dahilan daw ng Northport Batang Pier ay nangangailangan sila ng isang heavy scorer at ito ay maibibigay ni Jeron Teng lalo na at walang kasiguraduhan kung mananatili pa dito sa kanilang lineup si Arvin Tolentino dahil nga mag-expire na ang kontrata nito at meron daw itong mga offers na nakukuha mula sa Korea at Japan. Kaya nga mukhang si Jeron Teng ang gusto nila. Sa panig ng San Miguel, ang laking bagay kung makukuha nila si William Navarro dahil yan ang magagamit nila ngayon na stretch 4 talaga na power forward. Ito ang makakasama ni Rodney Brondial doon sa spot na yan. Kaya magandang balita to para sa San Miguel dahil meron na sila talagang isang power forward, 6'6", 6'7" si Navarro. So pwedeng tatlo sila dyan, si Kahilig, si Brondial at itong si Navarro. At siyempre, alam natin, malakas pa dyan sa center nila si Fajardo at si Tautua. Actually, pwede rin mag-center itong si William Navarro in case masama ang laro ni Tautua. So, pwedeng si Navarro ang ilagay sa center at sa power forward naman si Brondial o kaya si Andreas Kahilig. Kung makukuha ng San Miguel yan, okay lang na ipamigay na nila si Jeron Teng dahil maganda naman yung magiging kapalit nito at isang player talaga na magagamit ng San Miguel ng mabuti. Kaya nasisiguro natin na magiging bagay ito dito sa Beermen at hindi naman to magiging isang issue pagdating sa playing time. Samantala naman ito Barangay Ginebra ayon doon sa mga reports ay nagpaplano ng Grand Slam sa susunod na season. Alam natin na medyo nag-struggle ang Ginebra ngayon pagdating sa finals, palaging natatalo sa TNT Tropang Giga. Pero ngayon mukhang itong Ginebra nakahanda na hindi lang dito sa ongoing na Philippine Cup. Kung hindi maski na next season kung saan magbibigay sila ng additional na option kay Team Cone para maging mas malalim yung bench niya. Kukuha sila ng mga additional players na mga magagamit talaga ni Team Cone. Yung mga alam naman natin yung gusto ni Coach Team. Yung mga matatangkad, athletic, usually mga field foreigners para maging mas maganda ang takbo ng kanyang lineup. Kaya nga maraming naniniwala na ganyan ang plano talaga ni Coach Tim Cone para dito sa Barangay Ginebra. Ang tanong na lamang sino-sino pa kaya ang pwedeng kunin itong si Coach Tim Cone? Well, alam natin nandyan si Kai Balungay, nandyan din itong si Jason Perkins mula sa Phoenix, si Jordan Heading mula dito sa Converge, si Mikey Williams mula sa TNT. So maraming mga options. Of course, si Kit Datu nandyan sa Rain or Shine Elasto Painters. Kaya hindi mawawala ng options itong si Coach Yeng Giao o rather si Coach Tim Cone sa pagpili ng mga players na pwede niyang maigamit at maidagdag dito sa kanyang rotation. Kaya hindi na ako magtataka talaga kung sakasakali nga na maging mas maganda ang rotation nila dahil dito. Kaya asahan natin na sa mga susunod na araw magiging mas malalim ang rotation talaga ni Coach Tim Cone dahil magkakaroon sila ng mga malalaking announcement tungkol dito sa mga kukunin nilang mga players. At yan talagang inaabangan ng marami ngayon. Itong magiging major role ng Barangay Ginebra at ni Al Francis Chua para makakuha sila ng Grand Slam. Dahil yan naman talaga ang inaasam ngayon nitong Barangay Ginebra. Kaya dito natin makikita talaga yung magiging plano nila. Samantala naman ayon doon sa mga reports, mukhang hindi talaga magkasundo itong si Mikey Williams at TNT Tropang Giga. Nag-o-offer na raw itong si Mikey Williams ng pay cut. Ibig sabihin, magpapababa na ng salary itong si Mikey Williams at 1-year contract ang hinihingi. Pero mukhang hindi pa rin daw pumapayag ang TNT dahil ayon naman sa kampo ng TNT Tropang Giga, magulo daw kausap si Mikey Williams dahil wala na tong agent. Actually, may mga representative si Mikey noong naglaro siya dito sa Strong Group pero ngayon daw ay wala na. So mukhang gumugulo ang kwento rito. Ito ay ayon dito sa latest article na lumabas sa Spin PH. So ngayon, ang tanong pa talaga ano ang gagawin ng TNT? Nanalo nga sila kagabi kontra dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Pero alam nating lahat na napakalaking bagay nung nawala si Rain ng Batak at itong si
Well, si Jason Castro na mula pa nung last conference hindi na nakapaglalaro at si Brandon Rosser. Tatlong key players siya na nawawala. Kaya kinakailangan talaga nila na makuha na ang serbisyo ni Mikey. O di kaya naman kung talagang hindi magkasundo si Mikey Williams at ang TNT, dapat i-trade na nila yung rights ni Mikey dito sa Converge o kaya kahit na sa SMC para at least meron silang makuhang kapalit. Dahil ang nakasalalay dito yung Grand Slam opportunity nila. Kung sakaling hindi sila maka-Grand Slam, ang babalik sa isipan ng TNT at ng mga fans nila ay yung sitwasyon dito kay Mikey Williams. Kung yan ay inayos nila ng maaga, baka matuloy pa yung Grand Slam bid nila. Hindi natin sinasabing hindi nila yan magagawa, pero mas lalaking chance nila kung nandyan si Mikey. Kaya iyan ngayon yung pag-iisipan talaga ng management at ni Coach Jot Reyes kung paano nila makukumbinsi ang isa't isa na mag-usap na talaga ng masinsinan para matapos na ang halos 2 taon na kwento na ito. At ang huli nating balita ngayon ayon dito sa mga reports, i-reassess daw ng Magnolia Chicken Templados yung kanilang sitwasyon ngayon tungkol dito kay Calvin Abueva. Alam nating maraming teams ang interesadong makuha ang serbisyo ni The Beast, pero sa ngayon hindi pa rin daw sigurado Magnolia kung pakakawalan nila ito o hindi. Parang nahahati raw yung kampo ng Magnolia dahil merong mga gusto talaga na i-trade na si Abueva, pero meron din naman na gusto na manatili pa siya dito sa Hot Shots. Siguro nakadepende na yan kung ano magiging offer nila para dito sa kanyang lineup dahil syempre kung ikaw naman ang Magnolia, ayaw mo na madugi sa trade. Pero yung kailangan din isipin ng Magnolia na hindi na rin bumabata itong si Calvin Abueva. So yung value niya noon, say nung bagong dating siya sa Magnolia, hindi na yan katulad nung dati. Kaya yan ngayon yung talagang pinag-aaralang mabuti ng management kung ano ang magiging magandang balanse dyan. As it is, nakaka-contribute pa rin naman si Abueva dito sa Magnolia. Pero kitang-kita naman talaga na ang bagong star na nitong Magnolia ay ito si Xavier Lucero. Siya na talaga ang papalit dyan. Hindi na si Paulie, hindi na si Ian Sanggalang, hindi na si Mark Baroka. Nagko-contribute pa rin yung mga nasabing players pati na si Abueva. Pero walang duda na ang future ng Magnolia itong si Xavier Lucero at itong si Jerome Lastimosa. Kaya nga hindi na ako magtataka kung ganyan talaga maging sitwasyon dito na itong Magnolia Chicken Templados ay magbago nung tinatawag nilang approach dito sa kanilang lineup. Kaya abangan na lang natin kung ano magiging sabihin na nating magandang sitwasyon para dito sa Magnolia, lalo na dito sa mga darating pang panahon kung saan kinakailangan nilang gumawa ng sabihin nating malaking paraan para talaga magamit ng husto itong tinatawag nilang advantage lalo na. At maganda naman itong naging simula nung kanilang performance ngayon. Shoutout kay Katsakino Ducusin, kay Dalmasio de Guzman, Malyari Mascarillas, Anthony Alon, kay Michael D, Dexter Domer, kay Enju, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, kay RG Bueno at Nalina family at sa mga regular natin na mga viewers.